eto na ngayon yung mga maaasim. Si Risa Ontiveros, naaabala ang aking kaluluwa. Ang drama naman yan. Pati kaluluwa naabala dun sa desisyon. Tapos meron pa mga senador ngayon na gumawa pa ng isang resolusyon na nagsasabi na dapat ipagpatuloy ang impeachment. O, sabi ng iba, yan ay incitement to sedition dahil yan ay isang tangka na baliwalain ang naging desisyon ng isang kinikilalang judicial organ ng ating gobyerno. No? So, incitement daw yan to sedition dahil ang pinagagawa nila isang bagay na labag sa desisyon ng Korte Suprema. No? At siyempre, nandyan si Gadon na nagsabi na tuta daw ang mga mahistrado dahil dinismiss nila ang kaso laban kay BP Sara. Ito namang si Sendanya ng Akbayan, sinabi niya na supreme cuddler daw ni Sara Duterte ang mga mahistrado ng Korte Suprema. At itong si Haydarian, okay, self-proclaimed expert on everything. Ang sabi niya, kaya daw ganyan ang butuhan ng Korte Suprema ay 13 sa kanila ay appointees ni Presidente Duterte. So sa akin dito, hindi ko man gusto si Ontiveros, nasusuka ako sa kanya at ako'y talaga nandidiri sa kanya, hindi naman siya po pwedeng patawan ng incitement to sedition kasi nga, ang konti-konti naman nila, 4 out of 19. At hindi naman po pwedeng maging basihan yan ng kahit ng anong akto ng Senado. Bukod pa dyan, merong ng parliamentary immunity. No? Bagamat ito'y immunity lamang laban sa libel, sa tingin ko, kikilalanan din ng Korte Suprema na hindi rin dapat maging basihan na magkaroon ng liability for contempt ang mga senador sa mga sinasabi nila sa mga official communications sa Senado. Bagamat, kapag sila ay abogado, at nangyari na ito, isang abogadong senador na pinulaan ng desisyon ng Korte Suprema, pwede pa rin madisiplina ng hukuman yung abogadong yon. Because bagamat sila ay abogado, they're also officers of the court. Kaya naman itong si Ontiveros, ikaw daw ng mga hinangawa, kasi hindi nga abogado, hindi naman niya naintindihan. So, hindi naman siguro magkakaroon ng pananagutan itong Ontiveros neto, bagamat ulitin ko, kadiri-diri talaga siya. At yung mga tao na sumusuporta na baliwalain ang Korte Suprema, mahiya kayo sa inyong mga sarili. Dahil kayong mga senador, meron kayong sinumpuang katungkulan na itataguyod ang saligang batas. Bakit nagsalita na ang Korte Suprema, gusto niyo pa rin suwayin? So basihan yan para kadirihan yung mga sumusuporta sa resolution na yan, pero sa tingin ko, hindi pa rin basihan yan para sila ay mapanagot by way of indirect contempt. Maski na yung statement ni Ontiveros na nadidisturbo ang kanyang kaluluwa, wala naman tayong pakialam sa kaluluwa niya. Kahit magpunta siya sa impyerno, wala tayong pakialam.